Kumusta ka ngayong umaga, Celine? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo akong kumustahin. Si Celine naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat mo ng mata mo sa umaga, wala ka nang alam kumustahin at himasin kundi ang iyong tinali. Ano ka ba naman, Celine? Wala nang mas mahal pa sa buhay na ito kundi ang asawa. Kaya nga ba? Ngunit kapag nakikita kong hinihimas mo ang iyong tinali, ay ibig ko na minsan mainggit at may selos. Ngunit Celine, alam mo naman na kaya ko lamang inaalaga ang mabuti ang mga tinali ito para sa atin din. Sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Katulad ng karaniwang nangyayari? Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako'y nagpatalo noong mga nakaraang araw. Sapagkat noon ay hindi pa ako bihasa sa pagpili at paghiwas ng manok. Ngunit ngayon ay marami na akong natutuhan, mga bagong sistema. Noong nakaraang linggo, noong natalo ang iyong talisain, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema? Yun ay disgrasya lamang, Celine. Makinig ka. Alam mo, kagabi ay nanaginip ako. Napanaginipan ko na hinahabol daw ako ng kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Celine. Ano ang puti? Ang pilak ay puti. Sa makatuwid, ang ibig sabihin ng puti ay pilak. At ako'y hinahabol. Hinahabol ako ng pilak, ng kwarta. Ngunit ngayon ay wala ng kwartang pilak. Mayroon, nakabaon lang. Kaya walang duda, Celine. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso ngayon. Ay walang salang magkakakwarta tayo. Ngunit, Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mo iyan? Noong isang buwan na naginip ka ng ahas na numero 8. Ang pinta kasi noon ay nataon na 8 ng Pebrero. At ang sabi mo ay kwarta na, ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga, ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kaliskis at ang kainga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Celine. Ipinapangako ko sa iyo, walang salang tayo ay mananalo. Kulas, natatandaan mo ba na ganyan-ganyan ang sinabi mo sa akin noong isang linggo tungkol sa manok mong talisain? At ano ang nangyari? Nagkaulam tayo ng takal na manok. Sinabi ko na iyon ay disgrasya. Sige na, Celine. Ito na lamang. Kung natalo pa ang manokong ito, ay hindi na ako magsasabol. Ito ang totoo. Totoo. Sige na. Madali ka at may magsusultada na. Sige na. Magkatrato ako sa susunod na sultada. Pag hindi ako dumating, ay kahiya-hiya. O bueno, kung sa bagay ay tatago lang ako ng pera. O heto, kung sana akong sisilin kung mauubos ang kaunting pinagbilhan ng ating palay. Huwag kang mag-alala, Celine. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. O Beno, diyan ka muna. Kumusta ka, Kulas? Kumusta? Shoning, didispensahin mo ako. Ako lang ay nagmamadali. Nandiyan si Celine. Heto si Shoning. Beno, diyan ka na. Celine, talaga bang? Sandali lang, Shoning, ha? Teban! 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 Ano po iyon, Aling Celine? O heto, Teban. 5 piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa sabungan. Madali. Ipusta mo ito. Madali ka at baka ka mahuli. Ipusta ang 5 piso? Ano ba ito, Celine? Ikaw man ba'y naging sabungera na rin? Si Shoning naman, hindi ako sabungera. Ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas ay pumupusta rin ako. Hindi ka sabongera. Ngunit pumupusta ka lamang sa sabong. Hoy Celine, ano ba ang pinagsasabi mo? O bueno, Shoning, maupo ka at ipaliliwanag ko sa iyo.
Ngunit huwag mo naman ipaalam kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shonin, ako'y pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo. Celine, pinaglalaroan mo yata ako. Hindi. Alam mo'y marami kaming nawawalang kwarta. Saka sa sabong ni Kulas, nag-aalala ako ang darating ang araw na magdidildil na lamang kami ng asin. Pinipilit ko siya'y tigilin, ngunit madalas kaming magkagalit. Upang huwag kami magkagalit at huwag maubos ang aming kwarta, ay umiisip ako ng paraan. May 1 buwan na ngayon na tuwing pupusta si Kulas sa kanyang manok, ay pumupunta si Teban sa sabungan upang pumusta sa manok ng kalaban. Sa anong dahilan? Pwes, kung matalo ang manok ni Kulas ay nanalo ako, at kung ako na may matalo ay nanalo si Kulas, at anuman ang mangyari ay hindi nabawasan ang aming kwarta. Siya nga pala naman. Ayan, nagsusultada na marahil. Naku, sumasakit ang ulo ko sa sigawang iyan. Ikaw kasi sukat ka bang pumili ng bahay sa tapat na sabungan? Ano ba nga kung pumili ng bahay na ito? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng simbahan, ngunit ang gusto ni Kulas ay sa tabi ng sabungan. Siya nga pala, Celine. Naparito ako upang ibalita sa iyo na dumating na ang rasyon ng sabon sa tindahan ni Aling Kikay. Baka tayo maubusan. Hindi. Siyempre, pagtitira tayo ni Aling Kikay. Sayang lamang ang pagkukumari namin. Heto na nga si Teban. Tumatakbo. Nanalo tayo, Aling Siling. Nanalo tayo. Mabuti, Teban. O magpunta ka na sa kusina. Baka dumating na si Kulas ay mahalata ang ating ginagawa. Bueno, lumakad na tayo, Celine. Ano ba, Kulas? Tila hindi kayo nabutan ng kalabaw na puti. Huwag mo ngang banggitin yan. Talagang ako'y malas, Celine. Iya'y disgrasya lamang. Yung aking manok ay nanalo hanggang sa huling sandali. Talagang wala akong swerte. Yan ang hirap sa sugal, Kulas. Walang pinanghahawakan kundi swerte. Talagang visit ang sabong. Sinusumpa ko na ang sabong. May ayaw ko nang makita ang anino ng sabungang iyan. Naway, magkatotoo na sana yan, Kulas. Oo, Celine. Ipinapangako ko sa iyo, hindi na ako magsasabong kailanman. Bueno, magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta nang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Hoy, Kulas, kumusta ka? Oy, Castor, at lagi na lamang akong natatalo. Talagang ako'y malas. Akulain mo bang kanina ay natalo pa ako? Tingnan mo lang, Pastor. Nung magsagupaan ang mga manok ay lumundag agad ang manok ko at pinalo ng pailalim ang kalaban. Nagvelta pareho at nagirian na parang boksingero. Biglang sabay na lumundag at nagsagupaan sa hangin. Palo dyan, palo dini ang ginawa ng aking manok. Madalas tamaan ng kalaban, ngunit namortalan. Sige ang batalyon nila sa hangin at tumaas ang balahibo. Unang lumagpak ang kalaban, pati haya. Lundag ang aking manok. Walang sugat at patayo, ngunit alam mo kung saan lumagpak? Saan? Sa tari ng kalaban. Talagang ayaw ko na ng sabong. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa iyo. Ano bang walang marami? Halos kutong na laang natitira sa aming natitipon. Ngunit hindi tamang katwiran ang huwag ka nang magsabong. Ano bang hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na nagsabong, ay talagang patuluyan ng perdida ang kwartang natalo sa iyo. Samantalang kung ikaw ay magsasabong pa, maaaring makabawi. Hindi, Castor. Lalo lang akong mababaon. Tama si Celine. Ang sugal ay swerte-swerte lamang at masama ang aking swerte. Ano bang swerte-swerte? Iyan ay hindi totoo. Tingnan mo ako, Kulas.
Ako'y hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang magtigil ka, Castor. O hindi sana nakikita na ang lahat ng manok mo ay laging nakabitin kung iuwi. Ito si Kulas, nabastos ka na nga pala sa huwego. Oo, natatalo nga ang aking manok, ngunit nananalo ako sa pustahan. Ngunit paano iyan? Taong ito, pumupusta ako hindi sa aking manok kundi sa kalaban. Kung magkataong ang manok mo ang manalo, hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. Hoy, Castor, paano nga lang huwag mo akong biruin? Masama ang ulo ko ngayon. Ano bang biro ang sinasabi mo? Ito'y totoo. At kung di lamang kita kaibigan, ay hindi ko sasabihin sa iyo. Ngunit, Castor, paano mangyayari iyan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo. Sige na. O Beno, kunin mo ang isa sa iyong mga tinali at ipaliliwanag ko sa iyo. Kahit ba alin sa aking tinali? Oo, kahit alin. Sige, kunin mo. Oh, heto Castor. Ngayon, kumuha ka ng isang karayom. Karayom? Oo, karayom. Yung ipinananahi. Oh, heto ang karayom. Halika rito at magmasid ka. Ang lahat ng manok ay may litid sa paa na kapag iyong dinuro ay hihina ang paa. Tingnan mo, matuwid pang lumakad ang tinaling iyan. Walang sino mang makahahalata sa ating ginawa. Ngunit mahina na ang paang ating dinuro at ang manok na iyan ay hindi makapapalo. Sa makatuwid ay hindi na nga maaaring manalo ang manok na iyan. Siguradong matatalo. Natural, ngayon ang dapat na lamang gawin ay magpunta sa sabungan. Ilaban ang manok na iyan at pumunta ng palihim sa kalaban. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na, ang hirap sa iyo ay hindi mo ginagamit ang ulo mo. Ngunit Castor, hindi ba iyo'y pandaraya? Oo, pandaraya. Ngunit po Diyos, sino bang tao ang nagkakwarta sa sugal na hindi gumagamit ng daya? At bukod dyan, ay marami ng kwartang natalo sa iyo. Ito'y gagawin mo lamang upang makabawi. Ano ang sama niyan? Siya nga, Castor. Kung sa bagay, malaki na ang natatalo sa akin. At akala mo sa mga pagkatalo mong iyon ay hindi ka dinaya. Kung sa bagay, nakita mo na, hindi ka madaraya, Kulas. Gaganti ka lamang. Siya nga, may katwiran ka. Ano pa ang inaantay mo? Tayo na. Pastor, hintayin lamang natin si Celine, ang aking asawa. Bakit? Ano pa ang kailangan? Alam mo, ang aking asawa ang may hawak ng supot sa bahay na ito. Naku, itong si Kulas. Talo na nasasabangan, ay dehado pa sa bahay. Bueno, hintayin mo siya. Ngunit laki-lakihan mo ang iyong hihingin ha, at nang makatipak tayo ng malaki-laki. Oo, Pastor. Ano na naman? Malapit na sigurong dumating si Celine. Alam mo'y ayaw kang makita kaniya rito. Huwag ka sanang magagalit kung maaari lang ay umalis ka na. Oo, aalis na ako. Mabuti nga at na makahanap na ako ng kareto ng manok mo. Sumunod ka kaagad ha. Pagdating mo roon, malalaban agad iyan. Bueno, diyan ka na. Laki-lakihan mo lang ang tipak ha. Ano ba iyang Kulas? At akala ko ba'y isinusumpa mo na ang sabungan? Celine, ngayon na lamang. Walang salang tayo ay makababawi. Naku, itong si Kulas, parang presyo ng asukal. Oras-oras ay nagbabago. Celine, talagang ngayon na lamang. Pag natalo pa ako, ipatayin mo na ang lahat ng aking tinali. Ipinangangako ko sa iyo. Ngunit baka pangako na naman ng napapako. Hindi, Celine. Ayan si Shoning. Siya ang ating testigo. Siya nga naman, Celine. Bigyan mo na. O ang testigo. Bueno, ngunit tandaan mo, ito na lamang ha. Oo, Celine. Itaga mo sa bato.
Magkano ba ang kailangan mo? 20 piso lamang. 20 piso? Sus Mariosep, Oo, Siling, 20 piso upang tayo ay makabawi. sige na Siling, total ito naman ikahuli-hulihan. O bueno, heto. Ay, salamat sa iyo, Siling. Ito'y kwarta na, hindi ka magsisisi. O Beno, dyan na muna kayo, hane. Teban! 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 Madali ka! Opo, Aling Siling. Oh, eto ang pera. Nasa sabungan na naman ang iyong amo. Madali ka! Teban, ipus na mo yan sa manok ng kalaban. 20 piso ito ah. Oo, 20 piso. Sige, madali ka na. Ito ba'y ito todo ko? Oo, todo. Opo, naku, malaking halaga ito. Ikaw naman, Shoning. Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo. Kung sa bagay, ngunit hindi lamang ang kwarta ang aking ipinagdaramdam. Ano pa? Karaniwang kasama ng bisyo ay ang pandaraya, pagnanakaw at kung ano-ano pa. Ang iba pang masasamang bunga ng bisyo, Shoning, alam mo naman ang bisyo ay nagbubuntot. Ngunit nangako naman si Kulas na ito na ang huli. Oo nga, ngunit isulat mo sa tubig ang pangakong iyan. Ang hirap sa iyo, Siling hindi mo tigasan ang loob mo. Ayan, tila tapos na ang sultada. Sino kaya ang nanalo? Malalaman natin pagdating ni Teban. Siya'y umuwi agad upang huwag silang mag-abot ni Kulas. Siling, mag-iingat ka naman sa pagtitiwala ng pera kay Teban. Huwag mong alalahanin si Teban, siya'y mapagkakatiwalaan. Siya nga, ngunit tandaan mong ang kwarta ay mainit kapag nasa palad na ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling Siling, natalo po tayo. Natalo. O hindi bale, total nanalo naman si Kulas. Bueno, Teban, punta ka na sa kusina at baka dumating na ang iyong amo. Talagang magaan ang paraan mong iyan, Siling. Siya nga. Oh, Siling, bakit ka nalulungkot? Dahil sa nanalo si Kulas. Oh, ano ngayon? Nanalo si Kulas, manalo ka, hindi naman mababawasan ang iyong kwarta. At ikaw pa rin lamang ang maghahawak ng supot. Oo nga, ngunit ang alaala ko'y, ngayong manalo si Kulas, lalo siyang maninikit sa sabungan. Ay, Siling, talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Talagang visit ang sabong. Isinusumpa ko na. Ngunit Kulas, hindi ba't nanalo ka? Hindi. Natalo na naman ako. At natodas ang 20 piso. Kulas, huwag mo sana akong biruin. Alam kong nanalo ka. Sino ba ang may sabi sa iyong ako'y nanalo? Bakit ba ako'y nakinig kay Pastor? Kulas, hindi mo ako makukuha sa drama. Isauli mo rito ang 20 piso. Diyos na maawain, saan ako kukuha? Teka, baka kaya ikaw Kulas ay mayroon ng kulasisi at pinatoka ang 20 piso. Siling, ano bang kalokohan nito? Sinusumpa kong natalo ang 20 piso. Sino ba ang nagkwento sa iyo na ako'y nanalo? Teka. Siling, baka si Teban ang kumupit ng kwarta. Siya nga pala. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang masyadong magtitiwala. Teban! Teban! Teban,
Hindi ko akalaing ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako? Bakit po? At bakit pala? Isauli mo rito ang pera. Alin pong pera? Ang 20 pisong dala mo sa sabungan kanina. Aba natalo po Sinungaling. Ano bang natalo? Kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Ngunit natalo si Kulas. Sa makatuwid, nanalo ka. Ha? Ano po? Kung ako'y natalo, ay... Tay kayo. Tila gumugulo ang salitaan. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo. Saan ka nagnakaw ng kwarto? Kay Aling Siling po. Ha? Nagnakaw ka kay Aling Siling? Hindi po. Pinapusta po ako ni Aling Siling. Oh, ganoon. Hoy, Siling, pinipigilan mo ako sa pagsabong, ha? Ikaw pala'y sabongerang pailalim. Hindi, Kulas. Pumupusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. At ako pala'y kinakalaban mo pa, ha? Huwag ka magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok ng kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo ay hindi tayo mawawalan. Sa makatuwid, kahit pala manalo ang aking manok ay baliwala rin. Siya nga, at kahit naman matalo ay bali mayroon din. Sayang lamang ang kahihimas at kabubuga ko ng usok sa manok. Teka muna, ang liwanagin muna natin ay ang 20 piso. Kulas, saan mo dinala ang pera? Siling, ako man ay natalo sa pinupustahan, sapagkat sa manok na kalaban din ako pumupusta. Naku, at lalong nag-blackout. Pumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo, alam mo'y pinilayan ko ang aking tinali upang siguradong matalo at pumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit, kabibitiw pa lamang, ay tumakbo na ang diyasking manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Gusto mo ang manyope. Kung ngayon ang matityope. Aba, at natawa pa. Siya nga, bakit ka nagtatawa, Siling? Sapagkat ako'y tuwang-tuwa. Shoning, dito ka maghapunan mamayang gabi. At anyayahan mo sina Kumaring Kikay at ang iba pang kaibigan. Ako'y maghahanda. Maghahanda? Oo. Teban, ihanda mo ang mga palayok ha at hiramin mo ang kasirola ni Ate Nena. Opo. Ngunit, paano tayo maghahanda? Ngayon lang ay natalunan tayo ng mahigit 40 piso. Hindi bale. Ibig kong ipagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanumpa at bukod diyan, hindi na tayo kailangang bumili pa ng ulam. Bakit? Mayroon pang 6 na tinali sa kulungan. Aadobohin ko ang 3 at ang 3 ay sasabawan.